Nagsimula ang series sa isang grupo ng mga explorers na pumasok ng isang malalim na mining facility. Sinabi ng kanilang mga HQ na huwag hahawakan ang mga itlog na nakita. Pagkahiwalay pa lamang nila ay narinig ng isa ang pagsigaw ng mga kasama. Hindi niya alam na may lumabas na baby kaiju sa likod niya at hinati ang kamay niya. Hindi kasi sila nag-like. Kaya mag-like ka na kaibigan. Ipinakita ang tatlong magkakaibigan na sina Boko, Joe at Junichi na magkakasamang nagpunta ng kanilang hideout. May balak silang bilihin kaya pinagtipon nila ang kanilang mga pera. Masaya sila sa naipon dahil ilang ipon na lang ay magiging sapat na ito para makuha nila ang gusto. Paglabas nila ay may nakita silang pagong na na-stock sa ilalim ng isang puno. Sinabi ni Junichi at Joe na kapag tinulungan nila ito ay baka sila pa ang malunod. Ngunit hindi nakinig si Boko na lamusong sa putik pero masama ang pagbagsak. Kaya agad siyang tinulungan ni Joe na sumunod. At dahil nabasa na sila ay kinuha na nila ang pagong at tinulungan. Pinagmasdan nila ang pagong pansamantala at naisip nilang kakaiba ito na parang bagong species ng pagong. Saka din ito pinalaya sa ilog. Sa pag-uwi sakay ng bike ay nagpaalam na si Junichi samantalang magkasama naman sina Boko at Joe. Sinabi ni Joe na kapag may bully daw sa school nila ay isumbong lang sa kanya. Pero sinabi ni Boko na ayos lang siya. Saka din sila naghiwalay para umuwi. Sa bahay ay napanood ni Junichi ang balita na mayroon daw mga lumilipad na nilalang na bago sa kanila. Ipinakita ang dalawang patrol ng pulis na naglalakad sa isang hallway. Pero natigil sila nang may makita ang isa na gumalaw. Kaya sinundan nila itong dalawa. Pero nagulat sila at natakot nang makita ang mga halimaw. Hindi na nakabaril ang dalawa nang maputol ang kamay ng isa at saka din sila kinain ng mga halimaw. Isang araw ay nagpunta ang mga bida ng isang store para sana bumili ng gusto nilang gadget. Pero aksidenteng nabunggo sila sa isang grupo ng mga Amerikanong bully. Sinabi ng leader nilang si Brody na magbayad sila ng tax dahil tinutulungan sila ng mga Americans. Sa kapatawa-tawa pa ang mga ito na sinabing mga siraulo daw ang mga bida. Hinila sila ng mga siga na bully sa isang tagong lugar at sinuntok ang tiyan ni Joe na nasaktan. Saka din kinuha ang lalagyan ng pera ng mga bata na sinabing tax daw nila iyon. Nainis si Boko na sinipa ang paa ni Brody. Pero siya naman ang sinaktan nito. Gumanti naman ng suntok si Joe at nasaktan ang mukha ng nagalit na Brody. Kaya kalaunan nang naglalakad sila pauwi ay ipinakitang puno ng pasa ang katawan ng dalawa. Sinabi ni Boko na bawiin nila ang pera na kinuha ng mga bully na Amerikano. Ayaw sana ni Joe at Junichi ngunit desidido si Boko na sinabing pinag-ipunan nila ng matagal na panahon ang kanilang pera na kinuha lang ng mga siga. Kaya nagplano sila kung paano makakaganti sa mga bully. Saka din sila naghanda ng mga armas nilang gawa sa ihi at ng apoy. Naglalakad sila sa isang madilim na kalsada at nalaman na nila kung sino si Brody. Nakita nila ang tambayan ni Brody na arcade at pumasok sila dito. Nakita nila ang mga bully na naglalaro at tinawag ang pangalan ni Brody. Kaya patawa-tawa si Brody at ng mga kasama nito at sinabing kukunin ulit ang pera ng tatlo kung mayroon pang natira. Sinabi ni Junichi na walang tinuro ang mga magulang ni Brody kaya galit itong tumayo. Maglalaban na sana sila nang bigla nilang maramdaman ang pagyanig. Kaya natigil ang lahat at kaagad na lumabas sina Brody. Agad ding sumunod sina Boko at nakita nila ang mga lumilipad na fighter jet at may mga pagsabog sa malapit. Naisip agad ni Brody na umakyat sa ituktok ng gusali na sinundan naman ng tatlo. At nakita nila ang nasusunog na mga gusali sa hindi kalayuan. Ipinakita ang mga fighter jets na pinaikutan ng mga kaiju na kumakain ng mga tao mula sa gusali. Agad nilang tinarget ang mga ito gamit ng kanilang mga machine gun at nahulog ang mga dragon. Pero nag-abang ang isang dragon na nagtago sa gilid ng gusali at na-laser ang uso ng isang fighter jet na bumagsak. Saka din ito inatake ang isa pang pilot na nasorpresa at bumagsak ding sumabog. Nakita ito ng mga bata sa tuktok ng gusali at nagtaka sila kung paano agad bumagsak ang dalawang fighter jet. Nasabi ni Junichi na mukha daw mga Thunderbirds ang mga halimaw tulad ng nabasa niya sa mga alamat na kwento ng mga Native Americans. Saka pa ipinakita ang mga maraming mga sibilyan na kinakain ng mga halimaw kaya napunta sila sa ibang mundo. Sa base ng mga Amerikanong sundalo ay hindi na nila makontak ang fighter planes na na-dispatch. Saka pa sinabi ng isang tauhan na nakatanggap sila ng report na yung fleet nilang nasa tabing dagat ay nakalaban ng isang malaking lumilipad at nasira ang kanilang mga barkong pandigma. Kaya napamura ang general. Sa isa namang research facility ay nagliparan ng maraming mga jet fighters. Nag-uusap ang dalawang scientist patungkol sa mga natagpuan na nilalang na hindi agad na kontrol. Saka nagpunta sila ng isang kwarto kung saan naroon ng isang advanced tech na gamit. Samantala ay nakahanda naman ang grupo ng mga tangke ng Japanese na sundalo. Sinabi ni Inisu sa commander na Sasaki ang patungkol sa pag-atake ng maraming mga halimaw sa Shinjuku at kasalukuyan itong nilalabanan ng kanilang Joint Military American Air Force. At maghintay lang daw sila para sa utos mula sa command. Dahil sa pag-atake ng mga halimaw sa syudad ay dumating ang Air Force para tirisin ang mga halimaw. Sinabi ng kanilang command na pwede silang gumamit ng mga missiles para patayin ang mga kalaban.
Kaya kaagad nilang pinatamaan ng mga missiles ang naglipanan ng mga dragon na kumakain ng mga tao at marami ang sumabog at natigok sa mga ito. Pero nang muli sana silang iikot ay 2 eroplano kaagad ang sumabog dahil sa laser ng dumating na mas malaking kaiju na narinig nila sa balita. Saka pa nito pinitpit ang isang jet gamit ang kuko. Kaya agad sinabi ng boss na piloto na pagtuunan nila ng pansin ang pinakamalaking kaiju. Sa kinaroroonan ng mga bata ay sinabi ni Brody na ang grupo ng mga Air Force na yun daw ang pinakamagaling na piloto. Ngunit na laser lang ito ng malaking halimaw at nangagsisabog sila. Sinabi ni Junichi na mas maganda siguro kung ibang klase ng jet ang pinadala doon kaya naiinis si Brody na tumayo at sinabing bubugbugin sila. Natakot ng labis ang tatlo sa nakita. Kaya inakala ni Brody kung siya ang dahilan. Pero paglingon nito ay mayroon na rin palang halimaw na damapo at nais silang kainin, kaya agad na tumakbo ang mga Amerikano. Dahil mas bata ay mabagal bumaba si Boko kaya silang tatlo ang naiwan doon. Sinubukan silang habulin ng kaiju at inilabas pa ang mahabang dila. Pero buti na lang at na-stuck ito at nakuryente kaya nakatakbo ang mga bata. Sa HQ ng mga sundalong Amerikano ay hindi sila makapaniwala na naubos lahat ng pinadala nilang fighter jet. Kaya kinontak nila ang lahat ng natitirang Air Force sa Japan para puntahan ang Shinjuku. Mabilis ang pagtakbo ng mga bata na bumaba sa emergency exit samantalang nakuryente ang halimaw. Pumasok ang mga bata sa arcade at isinara. Pero sinundan pa rin sila ng halimaw na pinilit makapasok sa pinto. Nagtatago ang mga bata sa pwedeng pagtaguan. Pero dahil nag-ingay ang kumyong na nadaanan nila ay nabisto sila ng humahabol na halimaw. At malas nila dahil naging 2 pa ang mga ito. Kakainin na sana sila ng mga halimaw pero biglang nagkaroon ng pagsabog at natabunan ng mga mabigat na arcade ang 2 halimaw. Kaya nakaligtas ang 3 bida. Paglabas nila ay nagulat sila dahil nasira na ang gusali sa labas. At pag-angat pa nila ng mata ay mayroong isang napakalaking halimaw na pagong silang nakita na tinignan din sila saglit. Nag-charge ito ng energy sa katawan at pinatamaan ng pulutong ng mga halimaw na lumilipad. Maraming mga halimaw ang sumubok ng kanyang lakas. Pero ginawa lang sila ng malaking turtle kaiju na stress balls at pinesot. Muling natakot ang mga bata nang bumangon ulit ang mga halimaw na gusto silang kainin. Kaya agad tumakbo ang tatlo. Pero tumigil si Boko nang makita ang mga nagtatago na Amerikano sa gilid. Sinabi ni Boko na kawawa ang mga ito kapag iniwan nila. Ngunit lumabas na kasi ang halimaw na nasira ang dila kaya napilitan si Boko na umalis. Hinabol sila ng halimaw na hindi napansin sina Brody sa gilid na takot na takot. Patuloy ang pagkarne ng turtle kaiju sa mga lumalaban na maliliit na dragon. Kaya isa sa mga ito ang pinasat niya na nahulog ang ulo sa tabi ni na Brody. Kaya napasigaw ang bully sa takot. Dahil dito ay bumalik tuloy ang dragon at balak na hatiin ang mga American. Tigok na sana sila kung hindi sila niligtas ng mga bida gamit ang kanilang ginawang armas. Nagsitakbuhan ang mga kaibigan ni Brody samantalang siya naman ay hindi makatayo sa takot. Kaya sina Joe at Boko din lang ang bumuhat sa kanya. Sumusunod ang halimaw at malalapitan na sana sila pero inapakan ito ng turtle kaiju at naligtas sila. Nasabi ng tatlo na kamukha nito yung pagong na pinatakas nila sa pond noong isang araw. At nakita pa nila si Brody na naihi sa pantalon. Sa HQ ay nakita nila ang mga lumilipad na kaiju na nilalabanan ng pagong kaiju. At dahil walang magawa ay hinihintay na lang nila ang mga reinforcements. Nag-report ulit ang major sa commander nito at sinabing naubos lahat ng Air Force na pinadala ng HQ sa kinaroroonan ng kaiju. Pero wala pa silang order mula sa boss kung ano ang gagawin. Samantala ay nag-face off naman ang malaking lumilipad na kaiju at ang pagong na kaiju. Nag-charge ang katawan ng pagong at nagbuga ng mga apoy na tinamaan ang dragon kaya nasaktan ang pakpak nito na nahulog. Pero muli itong lumipad na nakaiwas sa pagbuga ng pagong ng apoy. Saka agad nakalapit sa pagong at kinalmat ito gamit ang matutulis na kuko. Ginamitan din niya ito ng kanyang matulis na laser kaya siya binalibag ng mas malaking pagong. Sinubukan ng pagong na mapunit ang katawan ng dragon pero nakabawi pa rin ito na sinaktan ng balikat niya. Binalak tumakas ng dragon pero nahuli ng pagong ang buntot niya at binalibag sa lupa. Saka din mabilis hinawakan ng ulo at pinisot. Itinapon na parang basura. Saka nag-charge na parang Godzilla at nagpalabas ng bowl ang apoy na kinasunog ng namatay na dragon kaiju. Pagkatapos pa ay nakarating na ang reinforcement na Air Force at pinatamaan nila ng missile ang pagong kaiju na nasaktan. Kaya sinabi naman ni na Joe na umalis na sila doon. Nagulat na lang sila nang makitang biglang lumipad ang pagong paalis na mas mabilis pa sa jet. Kaya naisip ng tatlo na hindi lang ito ordinaryong pagong. Nagising din si Brody na nag-astang parang nawala sa sarili. Kaya mukha lang daw itong parang siga pero bakla pala. May dumating na chopper at lumabas ang mga nakasakay na sina James at Emiko. Sinabi ng mga ito na gustong makausap ang tatlo tungkol sa kaiju na nakita nila. Ipinakita bago ang pangyayari na natunugan ng secret facility ang pag-atake ng mga kaiju. Agad na nag-utos sina James at Emiko na maghanda sila ng chopper. Saka din ipinakita ang kakaibang aparato na parang incubator ng mga kakaibang itlog sa loob.
Sa kasalukuyan ay nag-uusap ang tatlo gamit ang kakaibang aparates na ibinigay sa kanila. At kasama na nila si Brody na nagsasalita kahit naiinis si Joe sa kanya. Ipinakita naman noong dinala sila nina James at Emiko sa facility. Tatay pala ni Brody ang general na pinagalitan siya. Kaya pinagtawanan nito ng tatlong bida. Tinipon ang 4 na bata at kinausap nina Emiko at James. Sinabi ng mga ito ang tungkol sa nadiskubre nilang bangkay ng kaiju sa ilalim ng dagat na na-preserve ng mahigit 100,000 years. Nakita daw nilang kumain ito ng tao. Kaya natakot ang mga bata. Sinabi pa ni James na funded sila ng UN at top secret research ang ginawa nilang paghukay ng mga cavern para pag-aralan ang mga kaiju. At umabot daw ng ilang taon ang paghukay nila hanggang matuklasan ang lumilipad na kaiju. Kumakain daw ng mga tao ang mga ito at paborito nila ang mga bata. Kaya sila dinala ng mga doktor doon dahil sila daw ang pinag-aagawan ng 2 kaiju na dragon at pagong. Iniisip ng mga doktor na naglaban ng 2 kaiju para sa kung sino ang kakain sa mga bata na bida. Nagtanong pa sila kung sakaling nakita ng mga bata ang turtle kaiju bago ng engkwentro. Kalaunan ng pauwi na sila ay nagpasalamat ang mga doktor sa impormasyon na binigay ng mga bata. Tapos proud pa daw na nagpabida si Brody at sinabing kaibigan na daw ang tatlo. Binigyan ng 2 doktor ang mga bata ng tinawag nilang communicator para madali silang makontak kung may problema. Sinabihan din silang mag-ingat dahil pwedeng target na sila ng mga kaiju para kainin. Excited ang 4 na bata na feeling ay naging hero na sila dahil sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Sinabi ni Joe kay Boko na mag-aaral na siya. Pero dahil sinabi ni Brody na may sasabihin itong top secret kapag tutulungan siya, ay pumayag naman ang pinakabata. Maging si Junichi ay madaling nauto ni Brody dahil sa koneksyon nito sa tatay. Pero nang siningil ni Joe si Brody sa ninakaw nitong utang ay natigilan ng Amerikano na sinabing installment daw. Samantala sa facility ay nasira ang lugar at nawasak ang incubator ng mga kakaibang itlog. Nakita ng 2 scientist na walang tao sa paligid at wala ding mga katawan. Nakita nilang nasira ang lalagyan ng specimen nila na kaagad nilang nilapitan. Ngunit natusok ang ulo ng isa na tigok agad at nahila sa kanal. Lumaban ang natira pero agad ding nabiktima na tinusok ng matulis na dila. Hinila din ito at nahulog sa ipinakitang mga halimaw sa sewer na inubos ang mga tao doon. Hindi ito lingid kina James Emiko at ni General Osborn na nag-usap. Sinabi ng 2 doktor na 1 taon na walang pagbabago sa mga itlog. Pero biglaan ang kanilang pag-mature sa loob lang ng ilang oras. Kaya sinabi ng General na sabihin sa kanya kung paano pwedeng patayin ang mga kaiju na iyon. Ginising naman ni Brody ang mga kasamang bata at sinabi na may top secret silang misyon. Ayaw sana ni Joe pero tinawag ni Brody ang 2 mas bata na excited naman sa pupuntahan nila. Nagkita sila sa isang pasukan patungo ng sewer. Nagtanong si Joe kung anong ginagawa nila doon habang nag-aayos ng shield si Brody at may hawak na baseball bat. Kaya sinabi ni Brody ang narinig na usapan ng tatay na may kaiju daw sa sewer pero kasing liit ito ng mga tuta. Ayaw sana ni Joe dahil baka kainin daw sila kapag totoong kaiju nga ang nasa kanal. Pero sinabi ni Brody na kasing liit lang ito ng tuta kaya di sila dapat matakot. Kaya napilitan din si Joe na sumama nang pumasok ang tatlo sa kanal. Dahil sa poisonous gas mula sa mga kaiju ay pinag-evacuate ng mga sundalo ang mga tao at nag-alisa naman sila sa kanilang mga tahanan. Samantalang busy ang mga kaiju na naguhukay sa ilalim ng lupa. Nag-report si Iniso sa leader na si Saki at sinabi nito ang pag-evacuate sa ilang sibilyan na nasa kinaroroonan ng mga kaiju. Kaya standby na naman sila. Nagplano ang mga nasa HQ na isara nila ang mga lagusan ng sewers. Saka mambush ng mga sundalo ang mga kaiju sa isang lokasyon. Lumabas sina James Emiko at sumakay ng isang Humvee. Pero natigilan sila nang hindi makita ang signal ng comms device ng mga bata. Ipinakita sa ilalim ng sewer ang 4 na bata at naging boss na nila ang loko-loko na Brody at naging sunod-sunuran naman ang tatlo. Samantala ay ipinakit ang isang mas malaking kaiju na kinain ang mga kasamang kaiju at siya lang ang natira. Dahil sa pagkawala ng signal ng mga bata ay agad nag-report si James sa mga sundalo na sabihin sa kanya kung makita nila ang 4 na bata. Saka din sinabi sa chicks na kaya ayaw niya ang mga bata dahil matigas ang ulo nila. Nakita ni na Brody ang malaking butas na hinukay ng mga halimaw na malaki pa sa baka. Pero hindi pa rin sila natakot na sinabing mga maliit lang naman na kaiju ang hinahanap nila. Samantala ay nadetect ng HQ ang paglipad ng isang kaiju patungo sa kinaroroonan ng operation nila. Kaya inutusan ng general ang mga tauhan nito na bantayan ang lokasyon. Ipinakita ang lumilipad na pagong na pinangalanan nilang Gamera sa himpapawid. Mabilis itong pinatamaan ng mga barkong pandigma sa dagat ng kanilang mga missiles. Pero mailap ang pag-ilag-ilag ni Gamera na hindi natatamaan. Pero na-corner siya ng maraming mga missiles kaya napilitan itong lumipad pataas. At pagsabog ni Gamera ay nawala ang presensya nito sa radar. Kaya inakala ng mga sundalo na patay na ito. Samantala sa kinaroroonan ng mga bata ay nagulat sila nang makitang mas malawak ang pinasok nilang kuweba. Nakita nilang napakalawak ng kuweba na napasok nila at parang bagong hukay lang daw ito.
Sinabi ni Brody na magpatuloy pa sana sila ngunit sinabi ni Joe na bumalik na sila dahil baka matigok pa sila doon. Aalis na sana sila nang biglang tumunog ang comms device ni Brody at narinig nila ang usapan ng mga sundalo. Kaya muling sinabi ng American na secure nila ang lugar bago dumating ang mga sundalo. Kaya naging isip bata si Boko na feeling sundalo na sila. Nagalit naman si Joe na huwag itong maging isip bata at umalis na sila. Dahil dito ay nag-away sina Joe at Brody dahil sa hindi sila pareho mag-isip. Nag-aaway sila nang biglang gumalaw ang paligid kaya sila natigil. Katabi lang pala nila ang Kaijo na naging mas malaki na at kagigising mula sa pagtulog. Parang nalintikan na aso ang apat na tatakas sana. Pero nakita sila ng malaking Kaijo na binalak silang kainin. Swerte lang nila dahil dumating ang ilang mga sundalo na pinaulanan ng bala ang Kaijo. Pero dahil sa laki ng Kaijo ay hindi ito tinatabla ng ordinaryong bala. Dahil dito ay nakatakbo ang mga bata palabas ng tunnel. At nagulat na lang sila dahil naroon na ang maraming mga sundalo na nakastation doon para maambush ang halimaw. Nagtanong si James kung ano ang ginagawa ng mga bata doon. Pero nalaman na niya ang sagot nang mismong lumabas ang malaking butiki na puno ng sungay ang ulo. Sinabi ni James na pinangalanan daw nila itong Jigger. Sinabi ni James na paputukan na ito ng mga sundalo na agad naman nilang ginawa. Pero makapalang mukha ng halimaw na hindi natatablan ng kanyan. Mabilis naman na pinasakay ni Emiko ang mga bata sa isang Humvee. Saka din sila sumakay ni James at agad na umalis doon. Narinig din ni Osborne na nasa HQ ang nangyari at nalaman na isang halimaw lang ang nakalabas sa sewer pero higanti ito. Nagulat siya sa laki ng kalaban pero sinabi ng general na kailangan nilang suportahan ang mga nag-e-evacuate na sibilyan. Sa labanan ay patuloy ang pagpapaputok ng mga sundalong may tangke sa hindi gaanong natatablan ng missiles na halimaw. Saka pa nito inaapakan lang ang mga kawawang sundalo. Biglang naitapon ng isang tangke sa kalsadang tinatahak ng sasakyan ni Emiko kaya nabaliktad ang sasakyan nila. Agad namang lumabas ng natambo na sasakyan si Nabucco, Junichi, at Brody. Pero nasaktan daw ang paa ng nagpa-baby na Joe. Tapos nakita pa nila ang parating na kay Joe na parang sila ang hinahanap. Kaya sinabi ni Brody kay Joe na huwag na itong mag-inarte na parang chicks kung umaray. Dahil kulang sa sundalo ay lumabas na din si General para sumali sa battlefield. Hindi nila inasahan ang muling pagdating ni Gamera at mabilis na binalak tapakan ang tumalon na lizard kaya hindi napitpit. Sa gitna ng nag-aapoy na paligid ay hinuli ni Gamera si Jigger at saka din binuhat na parang wrestler na Big Show. Pero may kutsilyo pala ang lizard sa dulo ng buntot nito na isinaksak ng makailang beses sa tagiliran ni Gamera. Kaya nabitawan siya ni Gamera. Agad na bumangon si Jigger at patuloy na umatake sa kapakinain ng ilang kawawang sundalo. Sinabi ng ilang mga sundalo sa general na kailangan na nilang umatras dahil hindi nila kaya ang kalaban. Pero sinabi ng general na kailangan nilang protektahan ang mga VIP na sibilyan sa kabinigyan ng mga ito ng cover sa pamamagitan ng pagbaril kay Jigger. Umatake ulit ang halimaw na kakainin sana sila pero bigla itong nasaktan dahil hinila pala ni Gamera saka ipinalo sa lupa. Kinakalmat ng pagong ang butiki nang biglang matamaan ng mga missiles ang pagong dahil sa dumating na Air Force reinforcements. Kaya parang nagpapaliwanag si Gamera na hindi siya ang kalaban. Sinabi ni Nabucco kay James na sabihan ng Air Force na si Jigger ang atakehin. Pero dahil gusto pa nitong malaman ng paliwanag ng mga bata ay sinabihan ng mga bata si Brody na tawagan ng ama. Natatakot si Brody sa estrikto na ama. Pero dahil hinamon siya ni Joe ay ginawa naman ito ni Brody. Kinausap niya ang ama na napatanong kung bakit naroon siya. Ipinaliwanag ni Brody na ang lizard ang kumakain ng tao at hindi ang pagong kaya ito dapat ang patamaan nila. Ipinakita ang madrama na pagbugbog ng mga missiles sa katawan ni Gamera. Saka pa sinamantala ito ng lizard na sinaksak ang pagong. Kaya natamba ang bidang Kaijo. Ngunit agad din na nag-switch ang pag-missiles ng mga eroplano sa lizard na nasaktan ng katawan dahil sa lakas ng missiles pero hindi pa rin ito namamatay. Kaya nasabi ni James na hindi sapat ang bayad niya para sa trabahong ganon. Muling nakabawi si Gamera na inilagay ang kamay sa loob ng bunganga ni Jigger. Saka din ito ginamitan ng nag-aapoy na katawan. Kaya nasunog ang kawawang bully na lizard. Saka din ito itinapon ni Gamera sa bakanteng lupa. Nag-charge si Gamera ng enerhiya nito at nagdura ng malaking apoy na tumupok sa natigok na Jigger. At kitang-kita ito lahat ng mga tao. Saka din agad na lumipad ang pagong paalis ng lugar na iyon. Pagdating ng general ay masaya si Brody na sinalubong ito. Pero sinampal siya ng ama dahil sa paglalaro nito ng pagiging sundalo imbes na dapat ay nasa paaralan ito. Kaya kinantsawan siya ni Joe na sinabing suntukin kasi ni Brody ang tatay. Pero ayaw pa daw mamatay ni Brody na tumawa. Napagalitan si Boko ng ina pag-uwi.
Pero masaya pa rin silang lahat dahil may bago na silang kaibigan na si Brody. Nagpunta ang mga ito sa tabing dagat at masayang nag-uusap habang pinagmamasdan ang mga barko doon. Samantalang sa karagatan na pinag-aagawan ng China at Pilipinas ay ipinakita naman ang paglabas ng isa pang kaiju mula sa ilalim ng dagat. May kinausap na mga tao sina James at Emiko na sinabing ang layunin nila sa barko ay para dalhin ang biological sample ng mga kaiju at ng mga batang na-expose sa kaiju sa isa pa nilang facility. Sa labas ay kinausap ni Emiko ang mga bata. Kaya napalingon ang mga bata lalo na nang nagtanggal kasi ito ng damit. Kaya napahanga ang mga nagbibinata ng mga bata dahil nakakita sila ng katawan ng chick sa unang pagkakataon. Samantala ay isang barko ang nagpapalutang-lutang sa malakas na alon ng dagat. Nagagalit ang captain dahil wala ang hinihintay nilang navy. Nang bigla itong atakehin ng isang malaking kaiju na nagmula sa dagat at pinagkakain ang mga kawawang tao. Nakarating naman na ang mga navy na nag-release ng kanilang mga torpedo. Pero lumangoy ang halimaw sa ilalim ng tubig at iniwasan ng mga torpedo na parang wala lang. Saka din mabilis na umikot at nagpalabas ng power sa bunganga at pinasabog ang ilang navy ship. Saka din inubos ang mga natitira pang navy ships gamit pa rin ang power ng bunganga. Kaya lumubog ang navy. Sa barko ay hindi matapos-tapos ang excitement ni Junichi dahil sa mga nakikitang radar tech gaya ng mga nababasa niya. Kaya pinagmamasdan lang siya ng 3 normal na tao. Naalala din nila noong kinausap sila nina James at Emiko patungkol sa kanilang paglalayag sa dagat. Sinabi ng mga bata na hindi papayag ang mga magulang nila. Ngunit kinausap nina James at Emiko ang mga ito. Sinabi nila sa general na para ito sa sangkatauhan. Sinabi naman nila sa nanay ni Boko na bibigyan nila ng magagaling na tutor si Boko kalaunan. Samantalang yung tatay naman ni Joe ay walang pakialam sa kanya. Muling dumating si Junichi na puno ng excitement na tinawag sila. Saka din sila iniikot ni Emiko sa barko at ipinakilala sa mga crew sabay pakita ng mga compartment ng barko. Pero may seasickness si Joe na palaging parang nadoduwal. Nakita din nila ang rocket launcher na sinabi ng doktora na para sa emergency. Nagpunta pa sila sa lab na nasa barko at ipinakita ng doktora ang isang crystal na naroon. Samantalang patuloy naman na hindi maganda ang pakiramdam ni Joe kaya nag-alala sina Boko at Brody. Pero parang walang paki ang nerd na gusto pang makakita ng science. Dapat isama ito sa Dr. Stone. Pinagalitan ni Brody si Junichi na sinabing bumalik na sila dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Joe. Saka sila naglakad paalis. May tumawag sa communicator ni Emiko na sinabing kailangan siya agad. Kaya nag-usap sila ulit nina James at ng mga investor nila sa project na iyon. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa paglubog ng barko na inatake ng monster na si Zigra. Dahil may mga bata pa lang nakaligtas na tulad ng mga bida na na-expose din sa mga kaiju ang nakasakay sa barko na inatake ni Zigra. Kaya nag-alala si James dahil hindi sila na-inform sa nangyari kaagad bago sila naglayag. Nag-alala din si Emiko na kung kasama nila ang mga bata ay baka atakehin ang barko nila. Nag-usap ang mga bata na nalaman din ang balita. At sinabi ni Junichi na kung galing sa kabilang bahagi ng dagat si Zigra ay aabot siguro ng 2 araw bago sila mapuntahan kung sakaling hahanapin sila. Saka nagbukas pa ng mapa si Junichi na tinukoy ang pinanggalingan ng mga halimaw na nakalaban at nakita na nila. Dahil sa kapapaliwanag ni Junichi ng mga bagay na bago lang sa pandinig ni Brody ay inakala nitong pinagtitripan lang sila ng nerd. Pero sinabi ni Junichi na seryoso siya. Kaya kinausap saglit ni Brody sina Joe at Boko at nalaman niyang ganun daw talaga mag-imagine si Junichi. Kaya malungkot naman si Junichi. Napapansin pala sila ng 2 head ng research. Sinabi ni Emiko na tulad siya noon ni Junichi na maraming mga tanong nung bata pa. Hindi naman daw nerd si James, pero nagtaka din siya sa dala nilang karne ng kaiju dahil hindi daw ito nasisira. Pagsapit ng gabi ng tulog na ang mga bata ay gising pa rin si Junichi na nilapitan ni Emiko at binigyan ng choco drink. Nagtanong ang babae kung matagal nang magkakilala ang apat. Kaya sinabi ng bata na bagong kilala lang niya si Brody. Samantalang nakilala niya sina Joe at Boko noong grade 3 pa lang siya. Narinig daw nila sa paaralan na may darating na UFO. At silang 3 ang magkakasama na naghintay ng gabi na iyon para tignan ang UFO. At ang saya-saya naman nila dahil may nakita nga silang ilaw. Pero sinabi daw sa news na isa itong rocket. Pero para kay Junichi ay alam niyang UFO talaga ang nakita nila. Biglang naalag ang barko at narinig nila ang emergency alarm. Nagpunta sila ng deck at nakita nila ang lumabas din na nagising na mga kasama. Umilag ang barko dahil pinatamaan sila ng kinetic energy ng umaatake na kaiju. Kaya mas lalong naalag ang barko na ramdam ng lahat. Pumasok sila sa loob at sinabi ng captain na inaatake sila ng kaiju sa ilalim ng tubig. Ipinakita nga si Zigra na nag-charge sa ilalim ng tubig at nagdura ng kinetic energy. Agad samantalang natatakot si James na sinabing tawagan nila ang mga sundalo. Pero ipinaliwanag ni Emiko na wala na silang option. Nag-launch ang barko ng kanilang missiles na lumipad sa ere saka din pumasok sa tubig at natama ng kaiju na lumalapit.
Sinemi ko sa mga bata ang teknolohiya sa barko na iyon. Sinabi ng captain na kailangan na nilang to ang katawan ng hangin at para na siyang lumilipad sa ilalim ng dagat. Natatakot si James para sa transfer na sinasabi ng captain dahil hindi siya makahinga kada pumapasok sa maliit na space. Nagpanak na si James na sinabing gagamitin daw nila ang chopper. Pero sinabi ng captain na hindi nila pwedeng gawin iyon sa ganun kabilis na takbo ng ship. Ngunit tumayo na ito at sinabing sundan sila ng mga bata kung ayaw nilang mamatay. Saka din sila nagpunta ng deck at pinipilit na puntahan ang chopper na naroon. Nagtanong si Joe kung marunong bang magpalipad ng chopper si James, pero Cessna plane daw ang alam nitong paliparin. Kaya nanlumo si James. Saka din napasigaw si Brody na hindi na daw sana sumama. Pero nasa huli ang pagsisisi. Nakita nila ang pag-atake ni Zigra na mabilis pa sa kamay ng magnanakaw. Pero biglang lumabas si Gamera sa ilalim ng barko na sa Kaiju at nagawa nilang makapagpatuloy sa paglalayag sa ilalim ng dagat. Samantala ay patuloy sa pag-ilag si Gamera sa pag-atake ni Zigra. Pero ulang dalawa. Tapos lumubog pa si Gamera. Kahit malayo na ay hindi pa rin nakaligtas ang submarine dahil sa lakas ng shockwave dulot ng paglalaban ng dalawang Kaiju. Na-detect nila sa radar ang paglubog ni Gamera samantalang mabilis naman ang paglapit ng sinabi ng captain na pangbata lang ang iniisip ni Junichi ay natahimik na lang ang nerd. Ngunit para hindi ito masyadong mapahiya ay sinabi ni na Joe at Boko na kapag si Junichi ang nag-iisip ng mga fantasy nito ay palaging nagkakatotoo lang ba sila. Pero dahil wala silang maisip ay pumayag si Emiko na pwede nilang gawin ang plano ni Junichi. Saka itinuro si James na kailangan nila sa plano na iyon. Malungkot ang mukha ni James na sinabing tatawagan niya hindi ang US Force kundi ay ang isa pang koneksyon nito. Kaya pumayag din ang captain at inutusan ng crew. Nalaman ng Defense Minister ng Japan ang request ni James. Nag-report ulit si Ineso kay Sasaki na nasa loob pa rin ng tangke. Baka kasi hindi siya umaalis doon ng isang buwan na siguro na gano'n ang posisyon. Nalaman nito ang tungkol sa transfer ng ilang mahalagang equipment. Patuloy naman sa paglangoy si Zigra na sinusundan pa rin ang submarine nila. Naisip ng mga bida na lasing pa rin si Zigra pero naamoy nito ang mga bata na gustong kainin. Sinabi ng captain na pinaglolop na nila ang radio wave mula kay Gamera kanina. Ibinigay nito ang isang tech kay Junichi na kailangan nitong may connect sa transmitter ng isang tower. Kaya nagulat si James dahil ang mga bata ang inutusan ng captain dahil babantayan ng captain ang Aurelium at karne ng Kaiju doon. Nais ding sumama ng mga bata kaya napailing na lang si James dahil moral support lang daw ang maitutulong ng mga ito. Pero sasama din sila ni Emiko dahil gusto na niyang makaalis doon. Pero ang problema nila ay biglang bumilis ang paglapit ni Zigra sa kanila. Kaya binilisan naman ng crew ang puwersahan na pagpapalutang ng kanilang submarine. Kaya ito sumadsad sa tabing dagat malapit sa isang tower. At si James ang pinakaunang lumabas ng submarine para makahinga ng hangin. Saka din lumabas ang mga bata at ni Emiko. Kaso ay nakita ni James na napatanong kung bakit wala pang sundalo doon. Sinabi ng mga bata na dahil malapit naman ang tower ay tumakbo na lang sila. Kaya napilitan din sina Emiko at James na sumunod. Nagpapabilisan sina Brody at Joe samantalang kaagad napagod si Junichi. Kaya binalikan nila ito para sana mabuhat. Sinabi ni James na bilisan nila dahil parating na si Zigra. Tapos lumabas naman sa tubig ang dumating na halimaw na naghahanap ng mga hindi nagla-like ng ating video. Bumuo ng kabayong pangbata ang tatlo kaya nabuhat nila si Junichi at nakatakbo sila sa kalsada. Habang napapagod naman ang sanay sa service na James. Pagdating nila sa tower ay bagsak ang tatlo na nagbuhat. Umakyat din silang lahat kaagad sa tower at agad binuksan ng power source at ikabit ang dapat ikabit. Samantala sa labas ay papalapit na ng papalapit si Zigra. Nang ayos na ay sinabi ni James sa captain ng submarine na i-transmit na ang radio shockwave. Na agad nilang ginawa kaya gamit ang tower at power source ay nasaktan si Zigra na muling nahulog. Kaya sinabi ng mga kasamang bata na totoo nga ang theory ni Junichi. Biglang nasaktan ang tenga ni Boko nang may nasagap siyang high-pitch na sound wave. Saka pa naalerto si Zigra na tinignan ng gusali at saka din mabilis na nilapitan ito. Kaya nagtaka ang mga scientist kung anong dahilan. Kakainin na sana sila nang biglang lumabas din sa tubig si Gamera na sinigawan si Zigra. Kaya lumingon naman daw ito. Nag-charge ulit ang katawan ni Gamera at ganun din si Zigra na nakatago pa pala ang matulis na buntot sa ilalim ng tubig. Nasa ere ay nagdura naman ng apoy si Gamera at sa isang iglap ay natigok agad ang nasunog na Zigra. Saka din kaagad na bumalik sa dagat ang dambuhalang pawikan. Nag-usap kalaunan sina Emiko at Junichi at nagtanong ang bata kung bakit siya pinaniwalaan ng doktor. At sinabi ni Emiko na dahil magkaibigan na sila. Samantala ay nasabi ni Brody na sinasarili lang daw ni Junichi ang chicks na si Emiko. Pero nang sinabi ni Boko na girls talk yun ay nagulantang ang hindi makapaniwala na Brody. Hindi pala niya inasahan na babae si Junichi na parang bale wala kina Joe at Boko. Tinawagan ng mga boss si James na inakalang hindi na sila matutuloy sa misyon. Pero may bagong barko na pinadala ang kanilang boss para ipagpatuloy ang misyon.
Sa barko ay nakita nina James at Emiko ang bangkay ng mga hawak nilang kaiju na naghihilom ang sarili. Hindi nila alam kung dahil ito sa Aurelium at wala pa silang gaanong alam tungkol dito. Nagpasalamat si James kay Emiko dahil sa pagsuporta pa rin sa kanya kahit para siyang bakla kagabi dahil sa nangyari. Samantala dahil nalaman ni Brody na babae pala si Junichi ay naging kakaiba ang pagtrato niya dito, at naging maganda pa ang nerd sa paningin niya. Yaks! Samantala sa iniwan nilang bangkay ni Zigra ay lumabas ang mga crew na pinag-aaralan ng katawan nito. Pero nagambala sila sa pagyanig ng paligid na inakala nilang earthquake. Pero hindi pala dahil dumating ang isang kaiju na mayroong espada sa nguso at pinagtatagpas ang mga tao at mga navy ship na mga sundalong nakastation doon at tigok silang lahat. Dahil sa nangyari ay sinabi ng Defense Minister ng Japan na mag-deploy pa sila ng dagdag sundalo para hindi manghina ang loob ng mga tao. Kaya nag-report ulit si Tal na Aurelium. At masaya na naman ang mga curious na bida sa pag-iikot sa paligid. Pero hindi interesado si Joe dahil gusto na nitong umuwi lalo na at lasenggo ang tatay niya na hindi alam alagaan ang sarili. Sinabi ng mga kasama na mag-relax lang daw si Joe. Pero napatanong si Joe na ano ang gagawin nila kung muli silang atakehin ng kaiju. Maswerte lang daw sila sa mga nakaraang pag-atake na naligtas sila. Sumagot si Boko na darating si Gamera para iligtas sila kung sakali. Pero nasabi na lang ni Joe na hindi alam ng bata kung gaano kadaling mamatay ang isang tao tulad ng ina niya. Nagtanong si James sa mga boss nito sa foundation kung ano ba talaga ang kaiju. At bakit daw may mga grupo ng bata na gustong atakehin ng mga kaiju. Hindi ito nasagot ng mga boss pero ipinaalala ng mga ito na unknown creature pa lang ang mga kaiju na pinag-aaralan nila para masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Kaya nagpasalamat na lang si James kunwari. Nagkaroon ng medical check-up ang mga bata. Pero naiinis na si Joe na nagtanong kung anong ginagawa nila doon. Dahil dito ay nagtanong din si Junichi kay Emiko kung ano ang tunay na dahilan kung bakit sila dinala doon. Nakita kasi nito ang isang pasukan patungo sa underground base doon. Kaya napangiti si Emiko na sinabing matalino talaga si Junichi. Dinala sila ni Emiko sa unang kaiju na nahanap at nadakip nila. Ito daw si Virez. Kaya namangha ang mga bata sa nakita. Misteryo pa rin daw ito sa foundation. Ipinaliwanag pa ng doktora na nadiskubre nilang may epekto ang Aurelium sa pagpapanatili ng katawan ng kaiju kahit patay na. Dumating si James na sinabing kakaiba lang si Virez dahil kahit walang Aurelium ay napanatili ito ng 100,000 years. Sinabi ni James na gusto niyang makausap ang doktor. Kaya inutusan nilang magpunta muna ang mga bata sa naihanda na kwarto para sa kanila. Masaya ang mga kasamang bata na kumain pero hindi pa rin kumbinsido si Joe. Sinabi ni James kay Emiko na may isa pang kaiju na kinain ang katawan ni Zigra. Kaya nagtaka si Emiko kung bakit hindi ito sinabi ng foundation sa kanila. Nalaman daw ito ni James sa koneksyon niya na hindi taga-foundation. May paparating daw na chopper at aalis na siya kaya inimbita niya si Emiko. Sa kinaroroonan ng mga bata ay ipinaliwanag ni Joe na feeling niya ay hindi mapagkakatiwalaan ang foundation at nasa peligro sila dahil may kaiju sa ilalim nila. Napatanong si Joe kung wala ba silang naramdaman nang makita nila ang kaiju kanina. Bubuksan sana ni Joe ang pinto para umalis. Ngunit hindi niya ito mabuksan kaya sinabi sa mga kasama na totoo ang hinala niya. Sa labas ay sinubukan pang kausapin ni Emiko si James na huwag umalis. Pero sinabi ni James na pangarap nitong makapunta ng buwan at hindi niya ito magagawa kapag naroon lang siya. Naroon daw siya dahil lamang kay Emiko at kakain pa rin sila kapag nakaalis na sila doon. Sa kwarto ay sinabi ni Joe na hindi dapat magtiwala si Boko sa foundation ngunit nagalit si Boko na sinabing hindi siya kapatid ni Joe para pangunahan. Kaya sinabi ni Joe na gusto niyang umalis doon at bahala na si Boko sa sarili. Nais din ni Junichi na sumama kay Joe kaya nagtanong ang dalawa. Pero mayroon daw silang hindi maintindihan. Sa loob ng daanan ng hangin ay nagtanong si Joe kung gusto ba nito si Emiko. At sinabi ng nerd na gusto lang niya makilala pa kung sino ito. Hindi naman matahimik si Brody na iniisip ang dalawa na umalis. Saka sinabi kay Boko na baka naiipit na sila sa dock at kung ano na ang ginagawa ni Joe sa babae. Kalaunan ay naikwento ni Boko ang pagkamatay ng ina at kapatid ni Joe dahil sa car accident. At mula noon ay naging siraulo ang tatay niya kaya si Joe ang nagkakaproblema sa mga gastusin nila sa bahay. Nagkwento din si Joe kay Junichi na parang yung namatay niyang kapatid si Boko. Matapang na walang kinatatakutan. Nakwento ni na Boko at Joe sa mga kasama ang unang beses na magkakilala sila. May bully daw na pinagtripan si Boko. At tinulungan naman siya ni Joe. Kaso ay naihi si Joe sa pantalon kaya natawa si Boko pag naaalala ito. Sinabi naman ni Joe kay Junichi na tubig lang ang naging pagkain niya sa araw na iyon. Pupunta sana siya ng CR nang makita si Boko na binubuli ng iba. Kaya nang sinuntok niya yung kalaban ay naihi siya sa pantalon at hindi na niya napigilan. Nakarating sila ng dulo ng dock pero dead end lang pala. Samantala ay natawa si Brody nang marinig ang kwento ni Boy Ihi Joe. At mula noon ay naging kasama na palagi ni Boko si Joe. Nagtanong si Brody kung ano na ang gagawin ni Boko. Kaya sumagot itong puntahan nila sina Joe at Junichi.
Pupuntahan na sana nila ang dalawa nang makaramdam sila ng lindol. Maging sina Joe at Junichi ay naramdaman din ito. Sa control center ay nalaman ng mga doktor ang source ng pagyanig na mula sa ilalim ng dagat. Sa labas ay naglalakad naman si James kasama ng isang extra ng pababa na ang chopper na tinawag niya. Masaya na sana siya dahil aalis na. Pero biglang tumalo ng kaiju na samurai mula sa ilalim ng dagat at hinati ang chopper at helipad. Kaya bumagsak ang helicopter at nagulantang na naman si James. Nakita din ito ng dalawang bata sa loob ng kwarto. Sinubukang buksan ni Boko at Brody ang pinto pero nakalock sa labas. Kaya gagamitin sana nila ang communicator pero hindi na ito gumagana. Kaya pumasok na rin sila ng air vent. Nakita din ni Emiko ang kaiju na tinawag nilang Guiron. Ito daw pala yung dahilan ng pagguho ng isa pa nilang underground base. Nagutos agad si Emiko ng pagtakas nila. Agad na kinontak ni Emiko si James na siya ang maging leader sa pag-utos sa mga crew doon. Kaya walang nagawa ang gusto na sanang mag-quit na James. Nalaman din sa HQ ng General ang pag-atake ng isa pang kaiju sa man-made island kung saan naroon ang anak niya. Pero wala siyang magawa dahil nag-utos na daw ang Foundation na hayaan lang ang base na iyon. Kinakausap ni James ang mga sundalo nito nang biglang umatake at manira si Guiron. Kaya sinabi ni James na kunin ang atensyon ng halimaw habang tumatakas ang mga crew. Binaril nila si Guiron gamit ang mga malalaking pillboxes. Pero tumalon lang si Guiron na hiniwa ang defense system. Saka napansin ni James na parang may hinahanap ang halimaw doon. Sa pagtakas ng mga crew ay nakita ni Emiko na wala ang mga bata. At sinabi ng isang lalaki na akala nito kung pinaalis na ito ni Emiko kanina. Pinona ni Emiko ang pagtakas ng mga crew saka din agad na tumakbo para hanapin ang mga bata. Sa labas ay inatake na din ng halimaw ang natitirang gusali. Kaya nayanig ito at nasaktan si Emiko na natomba at nakita ng halimaw. Pero inisnab siya ng halimaw na umalis saka din nawala ng malay si Emiko. Samantala ay palabas na ng air duct sina Joe nang makita nilang may nakabara. Narinig sila ni Boko at Brody at sumigaw ang mga ito na may isa pang kaiju na umaatake doon. Dahil sa narinig ay naghanap ng ibang madaraanan sina Junichi at Joe. Pero nagsayaw ng back-tumbling ang halimaw sa labas na masinira ang facility. Kaya nasira din ang kinaroroonan nina Joe at Junichi kaya sila napaslide at nahulog palabas ng air duct. Pero agad silang bumangon para puntahan sina Boko at Brody. Samantala ay patuloy sa pagtatrabaho ang masipag na kaiju at gamit ang matalim nitong uso ay pinaghahati nito ang gusali. Dahil dito ay na-expose sina Brody at Boko at nakita sila ng malaking mata ni Guiron. Kakain na sana ang kaiju pero mabilis itong napailag ng magpatama ng apoy ang dumating na Gamera. Saka din lumapag si Gamera at naghamunan sila ni Guiron. Kaya napatanong si Brody kung talaga bang pinoprotektahan sila ni Gamera. Mabilis na inutusan ni James ang mga crew na umalis na doon. Kaya naman umabante na ang mga barko. Nagsimulang maglaban ang mga kaiju at hindi makalapit si Gamera dahil sa espada ni Guiron na ihinampas-hampas sa kanya. Sinabi ni Brody kay Boko na umalis na sila. Ngunit naisip ng bata ang BFF na si Joe. Kaya gusto niya itong balikan. Hindi lang nila alam na umikot na ang dalawa para puntahan sila. Samantala sa labas ay sinampal ni Gamera ng 2 beses ang mukha ng kaharap. Kaya ipinalo-palo din nito ang espada saka umiwas sa mga apoy ni Gamera. Nag-charge ang pagong na sinunog ang espada ni Guiron na inabsorb lang ito. Samantala ay sinabihan ng tao si James na nasisira na ang base ng facility. At sinabi din nito kung saan nagpunta si Emiko dahil hindi ito nakita ni James. Pinuntahan agad ni James ang kagigising lang na babae at tinulungan ito na makatayo mula sa mga kalat doon. Saka sinabing bumalik daw siya para sa babae na gustong maging jowa saka pa nagpapogi. Sa labas ay patalon-talon ng umiwas na Guiron saka din nag-charge ng power at pinatamaan ng shuriken ang hindi umiilag na Gamera. Natamba sina Brody at Boko dahil sa malaking talam na tumama sa gusali. Saka nasilip nila na isinasangga ni Gamera ang sarili para di sila matamaan ng shuriken nito. Saka ulit sila natamba. Nagbuga ng fireball si Gamera na iniwasan ng tumalon na Guiron. Saka pa nagpatama ng blade sa isang mata ni Gamera kaya napasigaw si Boko. Narinig ni na Joe si Boko kaya agad nila silang pinuntahan at nagkasalubong din sila. Kahit bulag ang isang mata ay lumaban pa rin si Gamera. Pero tumalon si Guiron at buong lakas na inislice ang isang kamay ni Gamera kaya ito naputol. Nasaktan bigla si Boko na parang si Gamera. Tapos bumagsak pa ang kinatatayuan niya kaya siya nahulog pero iniligtas siya ni na Joe at ng mga kasama. Nagsisihan pa ang dalawa kung sino ang may kasalanan. Nakita nila ang pagkaputol ng kamay ni Gamera pero sinabi pa rin ni Boko na hindi ito matatalo. Umatake si Guiron gamit ang matulis nitong pangtusok at sinaksak ang katawan ni Gamera. Kaya nayanig din ang gusali na kinaroroonan nila. Sumakay ng elevator ang mga bata. Saka pa ito nahulog pabulusok kaya napasigaw sila. Tinanggal ni Guiron ang pangtusok nito sa katawan ng pagong. Kaya nagdugo ang katawan ni Gamera saka din natamba. Kaya umatungal ang kalaban. Ngunit hindi pa tapos ang laban dahil biglang pumasok sa bahay ang pagong at nagpaikot-ikot na parang trumpo.
Sinubukan pa siyang matamaan ng mga shuriken ni Guiron pero tumatalbog ang mga ito, nagawang makatalo ni Guiron sa pag-atake ni Gamera. Pero sa pangalawang pagkakataon na tumalon siya pataas, ay sinundan siya ng naging blade na Gamera kaya nahati sa gitna ang natigok na Guiron. Sa baba ay nakita ng mga bida ang namami na kaiju. Nakita din nila ang nasa tabi nitong Aurelium na nahulog doon. Na-curious lang naman na hinawakan ito ni Boko. Pero pagkahawak niya ay biglang nagbago ang paligid nila. Narinig nila ang mga nag-uusap na leader ng Foundation. Mayroong mga galit na hindi payag sa plano nila pero ang mga boss na leaders pa rin ang nasunod. Narinig nila ang balak ng mga ito na pagpatay sa overpopulated na tao sa mundo gamit ang organismo na tinawag nilang kaiju. May nakita rin silang mga bata na natatakot na nakakulong na gagawing pagkain ng kaiju. Gumalaw ang kaiju at pinuntahan nito ang mga bata para kainin. Kada sumasakit ang ulo nila ay nagbabago ang kanilang nakikita. Saka din nila nakita ang isang bata na sinabing si Gamera ang tangi na pag-asa nila. Dahil sa nalaman ay nashock ang mga bata dahil sila pala ang pagkain ng mga halimaw. Saka sila agad nagtago nang makita ang captain ng submarine na dumating. Ipinakita din ng 4 na tao sa buwan ng mga boss sa Foundation. Sinabi nilang pagkatapos makakain ng 5 billion na tao ang kaiju ay mamamatay itong kusa. May babae din silang kausap. Saka din ipinakita si Emiko na nasa mundo habang pinagmamasdan ng rocket at ang buwan. Inisip ni James na patay na ang mga bata. Nakita niya si Boy Dylan na naipit sa gumuhong konkreto. Kaya agad niya itong tinulungan. Sinabi nitong iniwan siya ng iba pang kasama. Dumating si Emiko na sinabing ayos lang daw si Boy Dila dahil wala namang internal injuries. Pero wala na daw silang oras dahil kay Guiron. Kaya nagtaka si James. Pero sinabi ni Emiko na dapat nilang hanapin ang mga bata. May natanggap na message ang babae at sinabi kay James na samahan siyang puntahan ang mga bata sa underground. Kalaunan ay naabutan na lang nila sina Dawson at ng mga bata na walang malay. Pinatulog daw ito ni Dawson dahil wala sila sa sarili. Nag-uusap ang mga crew at ni Emiko tungkol sa kayang gawin ng Aurelium sa mga bata. Nakita ng babae ang record ni Boko at sinabing special ito. At inutusan ng mga kasama na pag-aralan ulit ang dugo nito. Kaya nagtataka ang hindi umiimik na James. Narinig pa nito ang utos ni Emiko na buhayin nila si Virez at gumawa ng paraan kahit na nasira ang fasilidad. At ihanda din nila ang kanilang pagtakas doon. Sinabi ng mga tauhan na hindi makapag-drive ang pilot nilang si Boy Dila. Kaya sinabi ng Evil Queen na hindi na nila ito isasama. At inutusan ng isa na maging pilot kapalit ng dati na pilot. Nag-utos si Emiko na ilagay sa kulungan ng mga bata kaya nagsalita na si James at nagtanong kung ano ang ginagawa ng babae. Pero sinabi ni Emiko na pwede siyang mamatay sa tanong na iyon saka pahawak ni Dawson ang baril nito. Dahil wala nang magawa si James ay sinabi nitong makikipagtulungan kapalit ng 20% stake share sa business sa buwan. Kaya inayos ni Emiko ang necktie ng lalaki sabay sabing bahala si James sa buwan. Nagtanong si James kung si Emiko ba ang kumakatawan sa council. Pero sinabi ng babae na hindi at naiinis din daw siya sa mga boss. Sa buwan ay nag-uusap ang mga boss at nalaman nilang kakaunti na lang ang supply nila ng pagkain. Baka hindi pa daw ito sapat pagbalik nila ng mundo. Sinabi ng isa na kung hinayaan daw sana nilang kinain ng mga halimaw ang lahat ng bata na magustuhan nito ay wala silang problema. Ngunit sinabi din ng kasama na baka makakain ito ng special na bata tulad ng nangyari 100,000 taon na ang nakalipas. Nang sila-sila na lang ay sinabi ni Emiko na gusto nitong mabuhay ang gagamitin nilang mga tao pagkatapos mamatay ang 5 milyon na populasyon dahil magagamit nila ito sa next phase. At kaya din nila binuhay si James para siya ang makiusap sa mga ito. Nagtanong sina Dawson kung handa ba si Emiko na labanan ng council. At handang-handa ang babae. Kinausap ni James ang mga tao at sinabing kailangan ng foundation na ma-priority ang pag-aayos ng facility na iyon. Kinausap siya ni Boy Dylan na sugatan at sinabing nalaman sa iba na sumali siya sa sekreto nilang grupo. Ipinagtapat nito na ang maswerte ay mapapasama sa mga dadalhin sa orbit station sa buwan. Pero yung mga survivors doon ay isasakay sa ship pero pwedeng maging pagkain lang din kay Virez kalaunan. At limitado lang ang upuan sa shuttle na pupunta ng buwan. Nagtanong si James kung paano siya makakasigurado ng upuan para sa mga maliligtas. Sumagot si Boy Dila na maging listo siya. Bago umalis ay nagtanong si James kung nakakasiguro ba ito kung mayroon siyang upuan para sa mga maliligtas. Sa kulungan ay unang nagising si Joe na agad ding ginising ang mga kasamang bata. Nagtatanong si Brody kung ano ang gagawin nila nang biglang pumasok si James. Sinabi nitong naguguluhan daw ang mga bata kaya sila pinatulog ng gas. Pero sinabi ng mga bata ang nakita nila sa Aurelium. Nang kinain daw ng kaiju ang mga bata ay dumami sila at kumain ito ng milyon-milyon na mga tao. Napatawa lang si James na hindi naniniwala. Pero nang sinabi ni Junichi na balak ng foundation na makontrol ang population ay naisip ni James na kaya pala kailangan ni na Emiko at ng mga kasama na magpunta ng buwan. Pero sinabi ni James sa mga bata na nagtatrabaho siya sa foundation. Ipapakain daw sila kay Virez dahil sumusunod lang ng utos ng boss si James. Kaya malungkot ang mga bata.
Aalis na sana si James nang mag-request si Junichi na gustong makita si Emiko. Pero ipinagtapat ni James na ang pamilya ni Emiko ang isa sa leader ng foundation. Kaya napailing na lang ang kawawang Junichi. Nagagalit si Joe pero sinabi ni James na mga bata lang sila kaya wala silang magagawa. Sinuntok-suntok ni Boko si James pero tinulak lang ito ng lalaki at saka dinilock ang pinto. Pero pinuntahan ni James ang kristal at sinubukang hawakan kung may makikita pero wala. Kaya naisip niyang sa mga bata lang may epekto ito. Pinapanood pala siya ni Emiko sa HQ. Sinabi din ni Luwig na ready na daw ang kanilang rocket ship. Sa kulungan ay nawala ng pag-asa sina Boko, Brody at Junichi. Pero tumayo si Joe na sinabing tatakas sila doon. At saka nito napansin ang necktie pin ni James sa sahig. Pinagmamasdan ni James ang kulungan kung saan ilalagay ang mga bata nang dumating si Emiko at ng iba pa. Masaya daw ang babae dahil hindi siya nabigo ni James. Kalaunan ay ibinaba nila ang kristal at inilapit sa katawan ni Virez. Kaya nag-react ang Kaijo na nag-regenerate ang katawan. Sinabi ng crew na sa loob ng isang oras ay gagalaw na daw ito sa sarili. Kaya tinawag ni Emiko si James para sa isa pang trabaho. Pinagbuhat sila ng mga box ni Boy Dila kung saan nakalagay ang karne ng mga Kaijo. Inutusan sila ni Emiko na ihulog ang mga karne sa box sa kinaroroonan ni Virez. Ginawa naman ito ng dalawa at nakita nilang inabsorb ni Virez ang karne ng Kaijo kaya ito nag-revitalize. Kaya nasagot na daw ang tanong ni James kung bakit dala nila ang mga karne na iyon. Nasabi kasi niyang ito pala ang kakain sa mga tao sa mundo. At narinig ito ni Emiko na nalaman na sinabi ito ng mga bata sa kanya. Pero sinabi ng babae na hindi lahat ay mamamatay dahil makakaligtas ang ilang chosen. Hindi lang sila nagtagumpay noon dahil may nagnakaw kay Gamera. Muling nagtapon ng karne ang dalawa na inabsorb ng halimaw kaya ito nagising. Nakita pa niya sina James at Boy Dila sa mahabang bridge doon. Saka din inutusan ng babae si James na dalhin na ang mga bata doon. Tinawagan ni Emiko ang auntie nitong si Nora na ulo ng foundation para daw magpaalam. Kinontrol kasi ng babae ang pag-supply ng pagkain sa buwan kung saan nakastation si Nora. Sinabi ni Nora na itigil na ni Emiko ang ginagawa dahil hindi katulad ng ibang Kaijo si Virez na madaling makontrol. Pero sinabi ni Emiko na alam na nito ang paraan para hindi maulit ang nangyari noon. Galit daw si Emiko dahil alam niyang pinatay ni Nora ang kanyang ina para ito ang maging leader ng foundation. Magdadahilan pa sana si Nora pero nagalit si Emiko at saka din pinatay ang video call. Sa kinaroroonan ng mga bata ay binuksan ni James ang pinto. Saka din niya dinala ang mga bata papunta sa kinaroroonan ni Emiko. Nagpasalamat pa daw ang babae sa pagdating ng mga bata. Magiging history daw ito sa hinaharap at maituturing na mga hero ang mga bata sa pag-sacrifice nila ng kanilang mga sarili. Saka din nagpasalamat ang crew. Nagkatinginan ng mga bata at sinabing katulad nito ang nasa vision na nakita nila. Nagtanong si Junichi na inakalang magkaibigan na sila ni Emiko. At sinabi ni Emiko na gusto niya ang bata dahil matalino ito. Saka din tinawag para makasama sa mga aalis ng mundo. Pero hindi pumayag si Junichi. Kaya sinabi ng doktor na wala talaga siyang kaibigan. Dahil gumagalaw na si Virez ay sinabi ng crew na bilisan nila para hindi sila mapasama sa mga kakainin nito. Ikukulong na sana sila pero sinabi ni Boko na hindi magtatagumpay ang plano ni Emiko. Kaya nagtanong ang babae kung bakit. Nagkatinginan ang mga bata. Saka din sinaksak ni Joe ng matulis na necktie clip ang paa ng bantay. Tinulak naman ni Brody si James na natamba. Saka din kaagad na tumakbo ang mga bata palayo. Babarilin sana sila ng crew pero pinigilan sila ni Emiko. Tumayo din si James na agad sinundan ang mga bata na sinabing darakpin ang mga ito. Inutusan ni Emiko sina Dawson na huwag patayin ang mga bata kaya umalis na ang mga ito. Saka din niya inutusan si Erka na muling i-adjust ang revival para kay Virez at patagalin ito habang hinihintay nilang madakip ang mga bata. Natigilan ang mga bata nang makita si Boy Dila. Pero kasabwat na pala ito ni James na inutusan ang pagpapasabog sa itinanim nilang bomba. Kaya pinasabog ni Boy Dila ang bomba at naistorbo ang mga humahabol. Nalaman din ni Erka na pinakialaman ni Dario ang control system kaya hindi nila mapabagal ang revival ni Virez. Tinawag ni James ang mga bata na sundan sila sa elevator habang binabaril sila ni Dawson. Kaya agad silang nagpunta ng elevator kasama ang sugatan na Boy Dila at saka din umalis. Kasabay din noon na nagagawa na ni Virez na may galaw ang isa nitong galamay at kinuha nito ang Aurelium na nagpapabilis ng kanyang pag-regenerate. Nakita ito ni Emiko na sinabing umalis na sila ng kasama. Sa elevator ay sinabi ni Boy Dila na huwag kalimutan ni James ang promise. At sinabi ng lalaki na nasa pareho na silang bangka. Saka din ito tinanggal ang mga tali ng mga bata na masaya dahil kasama pa rin nila si James. Sinabi ni James na dahil sila ang trump card niya saka pa sila lumabas ng elevator. At tinuro ni James ang rocket ship kung saan sila sasakay. Sa underground ay sinira din pala ni Boy Dila ang elevator kaya natatagalan ng pag-alis ni Emiko at ng mga kasama. Binalikan ni Dawson si Erka na nasugatan. Pero nahihirapan daw ito sa paggalaw.
Tapos hindi pa ito sapat dahil pinitpit siya at kinain ng matakaw sa karne na Virez. Nakita ito ng napalingon na Emiko kaya inutusan si Luwig na isara ang elevator. Kaya umalis nga sila kagad. Samantalang hinabol ni Virez ang napasigaw na Dawson at kinain ito ng buo. Ayan ang nangyayari sa mga gago. Sinabi pa ni Emiko sa elevator na nagamit naman na nila ng husto ang dalawang kasama. Pinagmasdan ni Virez ang paligid at nakita ang butas sa itaas. Kaya agad na umakyat ang malaking octopus na sabik sa kalayaan. Kaagad ding sumakay ang mga bata kasama nina James at Boy Dila sa rocket ship. Si Boy Dila ang ginawa nilang piloto dahil ito ang propesyon niya. Agad din umupo ang mga bata sa upuan na naroon at inayos pa ni Brody ang seatbelt ni Joe. Saka din nagsimula ang mahabang countdown ng pag-launch ng rocket ship. Nakita ng dalawang kalaban na paalis na ang spaceship na sasakyan. Kaya kaagad silang nagpunta ng control room para sa pag-launch ng ship. Pero pinalitan na lahat ni Boy Dila ang mga password doon kaya naisip ni Emiko na gamitin nila ang emergency stop. Pero bago pa nila ito magawa ay yumanig ang paligid dahil nakalabas na ng malalim na butas si Virez. Saka pa ito umatungal ng malakas na mukhang pinaghalong alien at predator. Nakita ng halimaw ang rocket ship na sinasakyan ng mga bida. Kaya agad itong gumalaw gamit ang mga galamay na kinatakot ng mga tao. Sinabi ni Emiko na hindi sila ang target nito kaya relax lang ang kasama. Natapos naman ang timer at nagawa ng rocket na mag-launch pataas kahit na gustong-gusto na itong mahawakan ng galamay na kumakain ng bata. Tuluyan nga na nakapag-take off ang rocket patungo sa space at nahulog pa ang tangke ng naubos na langis nito. So malaya na ba ang mga bida at nakaalis na ng danger? Hindi pa, dahil tinitignan sila ng telescope at may x-ray pa na malaking mata ng octopus at nakita si Boko. Kaya agad itong nagposisyon gamit ang mga malalaking galamay. At excited si Emiko na makita ang kakayahan nito kung tunay nga itong legendary monster. Nag-charge ang halimaw na naramdaman ng rocket ship ng mga bida. Habang nagcha-charge si Virez ay pinatamaan siya ng bolang apoy ni Gamera mula sa tubig. Kaya naistorbo ang pagiging sharpshooter nito pero nataman pa rin ng laser niya ang rocket ship at nasabugan si Boy Dila na dead on the spot. Samantalang nakatulog si James na nauntog. Lumabas si Gamera sa tubig at lumipad sa ere na parang jet habang pinapatamaan ng mga bolang apoy si Virez. Pero may electric shield si Virez na hindi natatabla ng apoy ng pagong. Kaya malakas na binangga ni Gamera ang octopus na bumagsak naman mula sa kinalalagyan nito. Pinagkakalmat ito ni Gamera ng walang tigil pero gamit ang mga galamay ay itinali lang ni Virez ang pagong na binalibag sa lupa. Saka pa ito pinagpapalo ng mga nagkukuryenteng mga galamay kaya bagbog si Gamera. Pagkatapos ay binuhat ng octopus ang pagong. At sa ere at mas kinuryente niya ang pagong na naging lechon pagong kaya ito bumagsak sa lupa. Sa ere naman ay nag-aalala ang mga bata dahil walang malay si James samantalang patay na si Boy Dila. Sinabi ni Brody na kailangan nilang mag-eject. Saka pa nagsimulang mahulog ang spaceship nila. Sa baba ay hindi pa rin kinalimutan ni Virez ang mga bida na kanyang tinitingala. Nakita ng dalawa sa control room ang pagkontrol ng halimaw sa gravity. Nag-charge itong muli at gamit ang mga galamay ay nag-levitate ang halimaw pataas. Samantala ay binabasa ni Brody ang instructions doon patungkol sa mga escape pod. Nasira ang ilan sa mga ito pero may nakita sila at binuksan na goods pa rin. Aalis na sana sila pero naalala nila si James na lutang pa rin. Samantala sa baba ay mabilis ang paglapit ng lumilipad na Virez sa kanilang ship. Muling nagising si Gamera at nakita ang pagpunta ni Virez sa spaceship ng mga bata. Kaya agad din siyang nag-launch ng sarili paitaas para mahabol ang halimaw. Nakita siya ni Virez na ginamit ang sariling laser cannon at pinatamaan ang sumusunod na pagong. Pero na-deflect lang ito ni Gamera na kinagulat ni Emiko. Sa ship naman ay pinasakay ng mga bata si James sa escape pod kung saan sila pumasok. Pinindot ni Brody ang launch button pero hindi gumana ang escape pod. Kaya alam nilang nasira ito at inisip nilang kasama silang babagsak ng spaceship. Saka pa nagsimula ng masunog ang spaceship. Nanghihina na sinabi ni James na may manual switch sa cockpit. Kaya wala nang pagdadalawang isip na lumabas si Joe at saka din agad na inilock ang pinto. Sinabi nitong pangako niya na ililigtas si Boko doon. Sinubukan siyang kumbinsihin ng mga kasama na huwag itong gawin. Pero buo na ang pasya ni Joe at humingi ng patawad sa ama dahil pupunta na siya sa kabilang mundo. Sinabi pa nito kay Boko na siguruhin na matutong sumakay ng bisikleta. Saka din ito pinag-launch ang pod at unti-unti silang nagkahiwalay ng sumisigaw na Boko. Nakita ni Gamera ang pagkakahiwalay ng escape pod at spaceship. Kaya pinag-boost niya ang jet engine at malakas na binangga ang kalaban na pusit na nahati ang katawan sa space. Nakita ito ni Emiko sa screen at galit na galit siya kay Gamera. Ngunit pagtingin nila sa itaas ay may surprise attack din pala si Gamera para sa kanila na bolang apoy. Kaya sumabog ang kinaroroonan ng tunay na kontrabida. Samantala ay patuloy pa rin ang pagbagsak ng escape pod ng mga bida. Pero nakita nilang maging ang parachute ng pod ay nag-error din. Kaya naiinis ang mga bida dahil nasayang daw ang sakripisyo ni Joe para sa kanila. Ngunit naramdaman nila ang pagtigil ng kanilang pagkakahulog.
At nakita ni Boko ang katawan ni Gamera sa labas ng escape pod. Kalaunan nang buksan nila ang pinto ay nasa tabing dagat na sila. At nasa tabi nila ang parang patay na Gamera. Ipinakita noong may unang kaiju specimen na nakuha ang foundation na ikinulong nila. Saka pa pinangalanan ni Nora ang kaiju ng Gyaos. Balik sa kasalukuyan ay hindi pa daw namatay si Emiko sa pagsabog ng tower. Ngunit isang maliit na dragon ang naglaser sa kulungan nito at nakatakas. Nakita nito ang nakikipagnitian sa kanya na Emiko. At agad niyang tinalo ng babae para matikman ang mukha nito. Balik sa kinaroroonan ni Naboko ay pinulot nito ang isang kristal. Saka habang tinitignan si Gamera ay bigla siyang nag-breakdown at hinahanap si Joe. Pero tahimik lang ang mga kasama. Sinabi ni James na aalis na para kontakin ang mga kakilala pero pinigilan siya ni Boko na sinabing ginawa ni na Joe at Gamera ang lahat para mailigtas ang buhay nila. At kailangan nitong tumulong. Maging si Brody ay nagpatulong pero sinabi ni James na wala siyang magagawa dahil negotiator lang siya. Sinabi nitong umalis na sila at magtago. Pero sinabi ni Junichi na sa lahat ng mga armas na gawa ng tao walang makakatalo sa foundation. Tanging si Gamera lang ang pinaka-epektibo at ginagawa nito ang lahat para protektahan si Boko. Sa HQ ay sinabi ng isang tauhan ng general na pwedeng utusan ang ilan nilang kasama para tignan ang pinangyarihan ng gulo. Pero hindi pumayag si Osborn dahil bawal ito sa kanila. Dumating ang nanay ni Boko at nakiusap na makita ang anak. Pero sinabi ng general na may boss siya at pwede siyang makulong kapag nagkamali siya ng pasya. At naintindihan naman ng nanay ni Boko. Samantala ay busog ang dragon na kumain sa mga pakwan at hita ni Emiko pero ayaw ng singsing. Sa buwan ay nag-iinyuman naman si Nora at mga tao nito dahil inaasahan nilang mahahanap din ng dragon ang mga bata at kakainin ito. Nagsumbong naman si James sa Defense Minister ng Japan at sinabi ang lahat ng nangyari. Sinabi nitong si Gamera lang ang tanging pag-asa nila para malabanan ang kaiju. Kaya kailangan nila ang pinakamagaling na scientist sa Japan. Agad kumilos ang Japan Defense Force. Dinala nila ang mga scientist sa kinaroroonan ng pinagtaguan nila kay Gamera. Nang makita ng dalawang scientist ang malaking kaiju ay napaisip sila sa kung paano kaya nila mapag-aaralan ang malaking nilalang na iyon. Ipinakita ni James ang piraso ng isang kristal na nagiging sanhi ng mabilis na pag-regenerate ng kaiju para pag-aralan ng mga ito. Sinabi ng mga doktor na pwedeng aabot ng taon ang pag-aaral nila dito. Pero sinabi ng Defense Minister na kasama nila ang lahat ng mga magagaling na doktor at ang mga pinaka-advanced na makina. Ang tanging layunin nila ay huwag hayaan na mamatay si Gamera. Nakita nila ang kalagayan ni Gamera na napakarami nitong sugat at mga nabali na buto. Pero dahil makapalang balat nito ay hindi nila kayang operahin. Inutusan naman ng commander ng sundalo ang mga tauhan nito na ang misyon nila ay bantayan ang malaking pagong sa lahat ng oras. At ipinakilala din ang pangalan ng pagong na Gamera. Samantala ay malungkot pa rin ang nag-iisang Boko sa tabing dagat dahil sa pagkamatay ng kaibigan nitong si Joe. Naalala niya ang pinagdaanan nila. Lahat ng nangyari sa kanila at mga nakilalang masama at mabuting tao. At yung promise ni Joe na ipagtatanggol siya kapag may mangbuli sa kanya sa paaralan. Naiiyak siya nang dumating sina Junichi at Brody na tinawag siya. Nagpunta sila sa emergency room ni Gamera at ipinaliwanag ng crew na ang Aurelium ang nagsisilbing energy source ng mga kaiju at inaapektuhan nito ang internal Aurelium ni Gamera. Biglang nanghina ang pulso ni Gamera kaya naisip agad ng doktor na gumamit ng electric shock para maligtas ito. Sumakit ang ulo ni Boko at naalala ang nakita sa vision na ipinaalala sa dalawa. Iginuhit nila sa whiteboard ang nakita nilang Aurelium na natalian ng coil. Sinabi din nila ang narinig na klase ng huni. Kaya nag-isip agad ang mga henyo at inutusan ng kasama na alamin ang electrical sound wave ng Aurelium. Samantala ay naging higanti na yung maliit na Frogon kanina. At nagsimula na itong maglakad-lakad paalis ng man-made island na iyon. Pero imbes na lumipad ay nahulog ito sa tubig. Nababantayan naman ito ng mga tao na nasa buwan at sinabi ng iba na para itong pangit na pato. Pero sinabi ni Nora na kapag naayos na ang coding nito ay mangyayari din ang inaasahan nila. Balik sa kinaroroonan ng mga bida ay ginawa na ng mga scientist ang ginuhit ng mga bata at inilgay sa kinaroroonan ng pagong. At nang tignan nila sa system ay nakita ang mabilis na pag-regenerate ng mga cells ni Gamera. Kaya sila namangha ng labis. Kaso ay naalerto sila nang madetect ng mga sundalo ang paglapit ng isang malaking nilalang patungo sa isla. Narinig ito ng mga bata at automatic na alam na nilang isang kaiju ang dumating nang marinig nila ang salitang malaki. Nagutos ng go signal ang Defense Minister sa commander ng sundalo na pigilan ang pagdating ng kalaban. Kaya agad ding nagutos ang commander sa mga tao nito na gamitin nila lahat ng armas para depensahan ang lugar na iyon. Kasama din sina Sasaki dito. Nakita nilang nataman ng torpedo ang dragon. Pero hindi ito nasaktan na lumabas ng tubig at naglaser sa mga barko na naroon kaya dalawa agad ang nasira. Lumaban ng dalawa pang barko pero kaagad din lang silang sinira at nilunod ng kalaban. Kaya hindi makapaniwala ang commander na hindi tumagal ng 5 minuto ang navy nila.
Kitang-kita ito ng mga bata sa camera at nag-ula sila dahil mas malaki ito kaysa sa dati na nakalaban ni Gamera. Inutusan ni Sasaki ang mga kasama na sila ang last line of defense, at targetan nila ang puso at pakpak ng kalaban. Nasaktan naman ang katawan ng dragon sa kanya ng mga tangke. Nang gumanti ito ay agad gumalaw ang mga tangke pero mayroon pa ring nataman. Muli silang nag-formation at kinanya ng pakpak ng dragon. Pero agad din lang itong gumanti ng malaki nitong laser at nabawasan ulit ang tangke. Nagpatuloy sa pagkanya ng mga tangke at nataman ng ulo at leeg ng dragon. Kaya nakita nila na nasasaktan ng dragon kapag natatamaan sa ulo at leeg. Kaya iyon ang pinuntirya ng mga tankers. Dahil dito ay medyo umatras ang halimaw kaya nagkaroon ng pag-asa ang mga tao na nagsaya. Pero nang makarinig ng high pitch ang tenga ni Boko ay kasabay din itong narinig ng dragon. Kaya nag-charge ang malaking paniki at nag-laser ng mas malaking laser na winalis ang maraming tangke. Saka din pinatamaan ng iba pang naka-formation. Sinabi ni Sasaki na magiging decoy habang mag-regroup ang mga kasama. Pero nataman na din ang tank fleet. Patuloy lang sa pagpapaputok ng armas si Sasaki. Ngunit maging siya ay nataman din ng malaking laser ni Gyaos. Dahil dito ay sinabi ng commander na natalo na sila at hindi na siya papayag na may masaktan pang mga sundalo. Sinabi ng kasama ng defense minister na umatras sila para mag-regroup at lumaban sa ibang araw. Nasinang-ayunan naman ng boss. Kaya nagulat ang mga bata na hindi sana papayag. Tinawagan din nila ang mga scientist at pinaalis ang mga ito. Imbes na 30 minutes na lang ang kailangan nila. Sinabi ng minister na dalhin ni James ang mga bata at umalis na doon gamit ang chopper nila. Pero paglingon nila ay wala na si Boko dahil tumakbo na pala ito sa labas. Nakita na lang nina James at ng mga kasama na tumatakbo si Boko sa camera. Naisip ni Junichi na balak ni Boko na maging decoy para hindi puntahan ng Gyaos si Gamera. Kaya agad na lumabas sina James at ng dalawa para habulin si Bobo, ay si Boko. Kaso ay late na sila dahil nagpapansin na si Boko sa kalaban na dragon na nakita naman siya. Na-divert ang atensyon ng dragon at pinupuntahan nito ang bata. Samantala ay nakita ng mga scientist ang mabilis na paggalaw ng vital signs ni Gamera sabay ilaw ng mga aurelium malapit sa katawan nito. Nalapitan na ni Gyao si Boko at sasakmalin na sana ito. Pero bigla itong nataman ng apoy na ipinatama ni Gamera kaya naligtas ang bata. Marami pang mga bolang apoy ang ipinatama ni Gamera sa natatamaan naman na Gyaos na hindi makaporma. Naabutan ni na James at dalawang bata si Boko at sinabi ng matanda na kapag matigas ang ulo ni Boko ay papaluan na ito. Lumapit si Gyaos kay Gamera pero sinapak lang siya ng pagong ng 2 beses at hinalikan niya ang lupa. Umatras ang dragon saka ginamit ang laser nito kaya napatago-tago naman si Gamera sa turtle shell nito. At nang mabigyan ng pagkakataon ay gumawa ng electric shockwave. Nasaktan naman si Gyaos na natamba sa tubig. Nag-charge ng mas malakas na apoy ang pagong para sana sunugin ang kalaban. Pero sinamantala ito ng dragon na agad bumangon at natusok ang bunganga ni Gamera gamit ang bastos nitong dila. Saka panilagyan ng nagliliwanag na sipon ang loob ng bunganga ng pagong. Yaks! Hinawakan ng pagong ang dila pero patuloy lang ang pagpasok ng kulangot sa kanyang bunganga kaya nang hina na ito. Wala namang magawa ang naiiyak na lang na Boko. Nagising ang mga sundalo dahil tinipon sila ng commander para sa kanilang second line of defense. Nagulat ang commander nang makita ang isang tangke na lamusong at pinaputukan ng ulo ng kalaban na busy pa rin sa paglalagay ng sipon sa bunganga ni Gamera. Ito pala si Sasaki na tinawagan ni Ineso na umalis na daw sila. Pero gustong bumawi ni Sasaki kahit maubos ang bala ng tangke nito at patuloy lang sa pagtira sa ulo ni Gyaos. Biglang nasaktan ang katawan ni Gyaos ng mas malakas na pagsabog. Saka din ipinakita ang US Air Force na pinamumunuan ng tatay ni Brody. Nagbago daw ang isip niya nang makumbinsi siya ng nanay ni Boko na dapat gawin nito ang lahat para sa anak. Kaya bagbog ang katawan ni Gyaos sa mga bala ng Air Force at tangke. Natanggal ang bastos na dila sa bunganga ni Gamera. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng pagong na lumipad sa ere. Saka din siya naging spin ng turtle habang lumilipad sa ere. Pinapatamaan siya ng laser ni Gyaos pero nadedeflect lang ito. Saka din unti-unting lumapit si Gamera sa katawan ng malaking dragon na nagiling dahil sa pag-ikot ng pagong. Nagulat ang mga nasa buwan nang malaman sa system na patay na si Gyaos. Nagtanong ang mga kasama kung may iba pa silang option. At sinabi ni Nora na mayroon pa. Agad na inutusan ng defense minister ang mga tauhan para masiguro ang kaayusan ng mga tao. Akala ng mga bida kung tapos na ang laban. Muling bumangon si Gamera at hinarap ang mga bida. Pero unti-unting nag-iba ang kulay nito na naging black. Sinabi ng mga nasa buwan na dahil na-inject ni Gyaos ng kulangot nitong RNA si Gamera ay nagkaroon ng pagong kaiju ng factory reset. At muli nila itong makokontrol. Sinabi ni James kay Boko na iba na ang kaharap nilang pagong. Pero sinabi ng hindi nagpaawat na bata na handa siyang itaya ang buhay dahil alam niyang hindi bad boy si Gamera. Saka tinawag ang atensyon ng pagong. Lumapit naman si Gamera sa bata para kainin ito. Ngunit sinabi ni Boko na hindi tulad ng ibang kaiju si Gamera dahil mabait ito.
Kaya biglang natigilan si Gamera saka umatungal ng malakas. Saka din ito biglang nag-shutdown pansamantala. Pagmulat nito ng mata ay ito na ulit yung mabait na Gamera pero nanghihina na siya. Tanging si Boko lang ang nakakaalam ng gusto nitong gawin. Ayaw niyang mamatay si Gamera tulad ni Joe. Ngunit nagdesisyon na ang pagong na ibigay ang 100% nito na nag-charge at pinatamaan ng malakas na energy beam ang buwan. Naramdaman ng mga tao ang lakas ng energy beam ni Gamera maging ng mga nasa eroplano. Maging sa buwan ay naalerto sa malakas na enerhiya sa mundo. Inakala nilang sinimulan na ni Gamera ang pagpatay sa maraming mga tao. Pero sila pala ang tinamaan ng laser ni Gamera at nasunog silang lahat. Samantala ay tumayo ang mga batang bida at nakita nila ang patay ng Gamera. Saka din ito naging abo na unti-unting tinangay ng hangin tulad ng epekto ng pag-snap ng gauntlet ni Thanos. Kalaunan ay sinundo ng mga magulang sina Boko, Junichi at Brody. Maliban lang kay Joe na hindi natin alam kung patay na o napunta sa ibang mundo para magpalakas. Pagkaraan pa ng mga araw ay nakaya ng magbike mag-isa ni Boko at kinatagpo sina Brody at Junichi. Nagpunta sila ng kanilang hideout at kinuha ang kanilang mga gamit doon. Nasabi ni Brody na maganda daw ang hideout nila pero sayang nga lang at aalis sila. Nasabi naman ni Junichi na marami silang magagandang memorya doon. Bago umalis ay nag-iwan muna si Boko ng communicator doon. Nagpaalam din ang mga bata kay James na sinabing marami tuloy siyang ipapaliwanag sa UN. Saka din ito sumakay ng chopper at iniwan ang 3 bata. Sa isip pa rin ni Boko ay miss pa rin niya si Joe. Nagpunta sila ng laboratory kung saan naroon ang isa palang batang Gamera na gusto daw nilang protektahan. Saka pa daw umatungal ang cute na Kaijo. Samantala ay may kinuha na kristal si James sa tabing dagat. Kalaunan ay nag-speech siya sa maraming mga tao para ma-introduce ang bagong technology na ginawa nito mula sa Orilium. Isa pala itong cellphone. Samantala sa dating hideout nila ay biglang nag-ilaw ang communicator na iniwan ni Boko. At saka nagsalita si Joe na nagtatanong kung naririnig siya ni Boko. At natapos ang series. Sa ngayon ay wala pang season 2 ang series na ito. Pero kung sakaling may katuloy ay saka natin gawan ng recap. At kung gusto mo pa ay panoorin mo rin ang iba pa nating mga video dahil lahat yan ay maganda.